So hi guys, nasa middle November na tayo, December, and then January, February, March. So malapit na naman magbubukas ang bagong quota ng caregiver program. So magdi-discuss tayo ngayon, mag-share ko ng mga expected informations na makikita sa form. So mag-start tayo sa first na form na kakailanganin mo na form. So ito yun siya. Generic application form for Canada. Ito yung general or generic. Ang tawag sa form is IMM 008. Tapos kung kailan mo na download ang form na ito ang makikita mo. Ito yung month at saka yung year. Makikita yan dito sa baba ng form mismo. Sa baba ng form mismo makikita ang ito na pangalan na form. And then bago mo ma-download ang form na ito, kailangan mo ng updated na Adobe at saka yung Microsoft Reader para pag print mo, mababasa pa rin siya kasi ganun ang ginagawa ko doon sa library. Library ako nagpupunta kasi meron sila doong updated Adobe, merong updated na Microsoft. So mabasa mo, ma-open mo ang encrypted kasi ang file ng IRCC kaya hindi mo siya mabubuksan kung walang Adobe. So kailangan mo siya ng Adobe tsaka yung Microsoft na yun. And then so makikita mo itong form na ito, and then ito kung kailan mo, makikita mo rin sa website kung kailan ang last na update ang form. So yun yung pinaka latest na update na form, yun yung ida-download mo. So ito yung year. So anong makikita mo sa form na ito sa generic application form na ito. So application details, makikita mo doon sa una, sa first portion ng form, application details, kung anong program na a-applyan mo, kung sa ito kasi HCCP, home child care provider pilot. Pero sa 2026 bago na program, 'di ba? Ano na yan sila? Home care immigration pilot, home care worker immigration pilot kung sa elderly at saka sa child care. So under which program na a-applyan mo. So dito makikita mo yan kung anong details ng application mong a-applyan mo dito sa Canada. Kung pang elderly ka ba or pang bata ka ba. So sa personal details mo, after nito, makikita mo personal details mo ng main applicant. So yung full name mo, date of birth, and then country of residence, citizenship, contact information, your passport details, and then national identity documents na gagamitin mo sa pag-apply, kailangan kasi, tsaka passport, and then yung education and occupation details mo. After nung mga personal details sa bandang baba, dito, makikita mo itong education and occupation details mo. So, after nun is yung dependents. So, ang dependents naman, kailangan kung halimbawa may married ka, i-declare mo yung asawa mo at yung anak. So, kung halimbawa single mom ka or merong lucky ka, merong kang anak, so i-declare mo din doon. Dapat i-declare mo kung sinong kasama sa application mo. Because if not, hindi mo sila madadala or hindi mo sila makukuha kung hindi mo sila isasabay sa iyo. So, dapat i-declare sila kaagad sa unang apply mo pa lang. So, the same, ang dependents, kung anong details ng hinihingi dito sa main applicant is the same for the dependent. So, full name, date of birth, country of residence, citizenship, contact information, passport details, and national identity documents. So, halimbawa, halimbawa may estudyante siya or minor pa, ilalagay lang doon kung passport or nag-aaral na ang bata, and then yung passport ng bata. So, education details ilalagay din doon. So, pagkatapos mo yung i-fill up sa form, kailangan mo siyang fill upan online. Online mo siya ito gagawin bago mo i-print. O pwede ka rin mag-print ka tapos gagawin mo lang siyang guide para kung mag-input ka na ng information online, hindi ka mawawala. Kukopyahin mo lang siya diretso from
halimbawa ito, tapos ano ka online. So, parang may copy ka. Meron kang kukopyahan para hindi ka mahihirapan. So, check the information one more time or dalawang beses ba kung sure ka na ba bago mo siya i-click ng validate. Kasi meron doon sa baba, i-click mo siya validate. So, kung mag-click ng validate na feeling mo na all the information you have input doon is correct na siya. So, i-click mo ang validate and then it will generate barcodes. So, meron siyang barcodes na lalabas. So, kagaya nito, nung na-validate ko na. So, meron siyang barcode na lalabas, meaning parang i-scan na siguro ng mga officers yan. So, once ma-click mo siya ng validate, so, meron siyang mga barcodes na lalabas. So, pag lalabas na ang barcodes, yun na yun, validated na ang information mo. And then, pwede mo na siyang, yung sa pinaka-last part kasi, meron din doong consent and declaration of applicant. So, kailangan mo siyang pirmahan doon sa pinaka-last part. After mo na ma-validate yung information na nasa ibaba. So, pwede, ready na yun siya. So, pag na-validate na, pirmahan mo na itong nasa consent and declaration, pwede mo na siyang i-print lahat. Or mag-save ka ng soft copy, i-download mo siya, tapos i-save mo siya sa, kung saan mo siya i-save, sa computer mo ba or sa flash drive mo ba or anywhere. Para meron kang soft copy at saka meron kang hard copy. Hindi ka mawawala or the next time nga you are going to check your application, this form is hindi ka mahihirapan. So, this is the form IMM 008, the generic application.